Magandang araw po muli mga Karaw House. Today nga po pala ay Thursday, August 12 po. So bali pang 13 days na po namin dito sa may Angelic Tan House. Pagpapatuloy ko po yung pag-a-apply ng Flexiban sa mga outside wall. Tapos pagpapatuloy po ng tropa yung pag-assemble ng mga steel trusses na gagamitin po dito po sa ating polycarbonate. Pagpapatuloy na rin po yung pag-i-install ng ating gate at saka ng grills. So samahan nyo po muli kami mga Karaw House ngayong araw na to, and enjoy watching po. Ngayon nga pala yung expiration ng gate pass na kinuha ko para sa Irene Row House na gagawa namin dito sa phase 2. Bali ipapa-reschedule natin siya kasi nung kinuha natin to, hindi natin alam na mag-MCQ lang. So akala natin ECQ, kaya ginawa kagad natin paraan. So papa-reschedule ko muna to. Tapos mamaya ipapa-deliver na natin lahat ng materialis dito sa susunod po namin nagagawan. Yan. Bilis no? Bilis ng 1 week. Nihintay ko na lang po yung tropa. Medyo maaga pa naman. Tapos update tayo sa weather ngayon. Mukhang maganda. Hindi kagaya ng mga ilang araw nag-uulan. Mukhang napakaganda ng panahon ngayon. Yan, dito na po sila. Naglalag na lang. Una na po tayo ron. Tara, let's go. Dito na po tayo. You know, morning Master RJ. Good morning. Kahapon, hapon na siya dumating kasi kumuha siya ng national ID. Ayan po. Ito yung mga nagawa kahapon. Sa tingin ko baka hindi pa to pwedeng applyan. Baka bukas pa to. Ayan. Nasabi ko kahapon na schedule ko na applyan ko ng waterproofing to, pero medyo basa pa yung loob. Kailangan niyan tuyo na. Dito na rin si Ogie. Morning, Gi. Good morning. Kamusta si Pangsky? Sakit pa rin. May sakit pa rin. Parang nga niya, pasok daw siya eh. Wala, hindi naman lumalabas. Alanganin pa na. Kahapon pala, nauna na tayo sa tropa. Sinamahan ko si Missy sa clinic. Ito na po yung mga nagawa. Pati dyan po, nilagyan namin ng tiles. Yan, na-installan ng tiles. Tapos ito yung ating mga poste. Yan. Pasumano niya. Yan, halos natapos na namin yung plastering dito sa may fence area. Ang assignment namin ngayon today, ikakabit yung ating grills dito. Medyo mahaba yung grills, saka yung gate. Tapos sa balangkas po, baka magsiset up na po kami. Yan na po yung schedule ngayong araw. Si-set up na ng balangkas. Total naman, mga tabas na po yung ating mga pang polycarbonate na tubular. Yan, nakatabas na po yan. Yan, nakasukat na. Tapos ito, tatapusin natin yung second coating nito. Tapos yung first coating nito. Nabitin lang kahapon kasi naubos yung ating tinimpla. Tapos dito sa likod, halos okay na rin po yan. Yan po yung kulay niya kapag naka waterproof, gawa ng simento kasi. Ihalo siya ng simento. Dito na si Master Jojo. Good morning Master Jojo. Good morning. Ang wala pa si JR naglalag pa. And dito na rin si Superstar. Good morning. Good morning. Yeah, morning. Gi, pakidiligan na lang uli ha. Thanks. Yan, ang unang gagawin natin syempre yung sa slab. Didiligan po uli yan. Didiligan natin. Tapos dito magle-layout na po tayo. Mag-layout na tayo. So meron kaming dalang isang extra welding machine. Yan, dalawa po yung dala natin. Yan, mag-uumpisa na po tayo. Kung mapapansin nyo, mahaba po yung harapan ng bahay niya. Yan, meron pa po siyang corner lot dito. So kapag ginawa po natin yung balangkas ng polycarbonate, wala po tayong ibang choice kundi matukuran yung ating mga poste. Yan, poste sa harapan.
No, may tukod sa dyan. Tatlo lang, meron siyang tukod dito tsaka rito sa may bandang gilid. Pero kadalasan mga ginagawa namin, wala kayong makikita ang tukod sa gitna kasi para maganda siya tingnan, no, neat siya tingnan, malinis. Pero dito na discarding gagawin namin, kung saan lang po yung mga poste doon tayo magtutukod. Yan. Kaya kailangan na yung ating scaffolding. Kagandahan nga lang din ito, medyo maluwag yung area kasi ng Angelic sa labas. Kaya hindi tayo maghihirapan na mag-assemble ng ating mga pamorma. Kumpara po dun sa mga row house, ang sikip ng harapan. Kaya may pagkakataon na yung mga ginawa nating palitada nagagasgasan. Yan, tapos hindi po mailapat ng husto yung ating mga scaffolding. So dito madali lang. Ang luwag, oh. Ang dali mag-assemble. So una natin gagawin, magle-layout tayo. Kukunin po natin yung pagkakasloop ng ating polycarbonate, kung gaano po siya nakaslide dito. So layout tayo. Kailangan pa rin natin syempre yung level hose. Yan yung mga gagamitin natin. Metro. Yan. Ayan, saktong-sakto, meron pong dumaan na nagsiservice ng mga ito, mobile market. Yan, mobile market. 1 kilo ho, ma'am. Isang kilong manok. Yan, wala po si Pangsky ngayong araw na to. Walang magluluto. So tingnan na lang natin kung sinong available mamaya. So sisigang natin tong ating manok para may sabaw tayo. Tapos didiligan na po uli ni Ogie yung ating flooring dito sa ating concrete slab. Habang nagpe-prepare po sila dyan ng ating pang metal trusses, tayo naman tatapusin na po natin yung pagpipintura po rito. So hanggang dito lang po tayo. Tapos isi-second coating natin. Ihuli na lang po natin yan. Baka bukas na lang yung part na yan. Medyo basa pa. Papatuyuin pa natin. Yan, okay na po yung ating first coating dito. Tapos na natin yung part dito sa may corner lot. Dito naman sa may back extension, natapos natin yung pang dalawang coating. Kahapon po, naka 2 coats na po yung taas niyan. Yan, pangalawang coating na po yung pinakailalim. Tapos itong natitira, yan natitira, i-apply po natin dito na pang second coating. Yan. Okay, framing na po tayo rito sa ating polycarbonate. Ayan na po yun. Kung mapapansin nyo, hindi nga kami naglagay na ng canopy dyan kasi masyado na po mababa to. Kakatapos lang namin magmerienda. Nagpapatuloy na po nila yung ating framing dito ng ating square tubes. Ayan. Para po to sa ating polycarbonate. Ito po yung pinapaliwanag ko sa inyo kanina na magkakaroon tayo ng isang tukod dito. Bali, tinapat na lang po namin sa mga poste yung mga panukod. Yung mga ginamit nating panukod, yung magiging poste po ng ating balangkas ay yan po ay 2x3 na square tube. Doon din sa pinakadulo. Yan. Yung ibang gawa kasi nito, hindi pa sila nakokontento rito sa isa, naglalagay pa rito sa gitna. Ang tendency, ang itsura kasi o yung outcome parang medyo hindi na siya neat tingnan, no? Kailangan kasi medyo smooth siya tingnan, no? Kahit papaano matibay pa rin naman po yan mga karohas, kasi ang pinagagamitan lang po niyan isa polycarbonate lang naman sa mga balangkas natin. Yung ginawa nga pala namin pagkakadesenyo ng framing, hindi po siya masyadong mataas. Kung ang poste natin
Simula dyan is 80 cm po, kasama na po yung ating kasama na po yung mga brace na 2x2. Hanggang dyan 80 cm. Kumbaga hindi po siya masyadong mataas, naka-slope lang siya ng konti. So para iwas din po tayo sa pagpasok ng malakas na hangin, no? Hindi siya masyadong mataas. Medyo nakabulusok lang siya ng konti. Yan, para kapag umulan po, dire-diretso lang din po yung tubig. Isang sikreto po kung paano namin papantayin yung pinakadulo ng ating mga braces, yung ating 2x2. Ganito po yung ginagawa namin dito. So tatansian po dyan sa una dyan, tapos dito sa pinakadulo yung magiging aming siroho. Yan, may tansi po yan dito para pantay-pantay po. Kapag nilatag na namin dyan yung mga 30 cm na espasyo ng ating mga 2x2 na square tube, pinakadulo niya pantay-pantay. Naglalagay tayo ng tansi. Pagpapatuloy na natin yung second coating nito, may iwan na lang po yung parte rito. Onti lang naman may iwan. Tapos dito pagpapatuloy na po natin. Ito po kasi tuyo na po to. Yan, tapos ito mamayang hapon na lang kapag natuyo na yan. Yan, medyo marami pa to ulit. Halos lagpas kalahati lang to. Kasyang-kasya na to. Isang coating na lang. Onti na lang sana. Ito na lang yung may iwan. Wala na pala matitira, sakto na lang to. Tapos yung may iwan pala rito, kapag sinimula na pong i-waterproof bukas yan, tsaka dito, bali sasabay na lang po may iwan dito para po dyan, para isang pasadahan na lang. Di pa po kasi natin pwedeng doblehan po to. Bukas na lang to. So yung outside dun sa kabila tsaka rito, yan, lalagyan din po natin ng flexiband. Yan yan na po yung mga nagawa namin bago magtanghali. Time check 11:20. Yun, 11:20 na po mga Karaho House. Ilang minuto na lang po. Remaining time 10 minutes na. Yan, remaining time 10 minutes. Yan. Yan na po yung ating balangkas dito. Masyado pong mahaba yung ating fence area. Halos 3 metro kasi ang compared do sa mga ginagawa naming Mia at saka row house. Magkakaroon po ng brace po yan dito. So may tukod pa po yan dito sa gitna at saka sa kabila. Tingnan natin kung ma-order natin yung polycarbonate nito. Bali bibilin nga po pala natin yung polycarbonate yan sa may All Homes po. Check natin mamayang hapon pagbalik namin dito. Tapos si Mrs. babalik ko uli kami sa clinic. Yan, second session. Ayan, break time na naman po muna. Tara, nananghalian muna tayo. Ige, Eja. Ayan, after break time po, balik trabaho na po muli tayo. Una kong gagawin ngayong hapon, ipapasa po uli natin yung mga pinirmahan po na gate pass ng ating PM. Ipapa-reschedule uli po natin siya ngayong darating na linggo. Expired na ko kasi. So yung due date niya itong August 12. Yan. So papa-reschedule muna natin dito. Tapos saka tayo papasok ng phase 3.
Yan, nandito na po tayo. Dala tayo ng isang galon na QDE enamel. Tapos dalawang baby roller. So dalawa to kasi dalawa yung nagpipintura po nung balangkas para medyo mabilis. Hindi pala natin nasama sa video to nung binili natin no August 9. Ang hangin. Okay, kasabay ng pagbili natin dyan yung adhesive, no? Yung adhesive cement 1,190. Yung dalawang adhesive cement, yung dalawang bag, dyan po ginamit yung pag-install po sa harapan ng mga tiles. Yan. Bali chocolate brown po yung mga magiging kulay ng ating mga tubulars. Yan. Okay, bali ang gagawin po natin, kukunin natin yung sukat po ng ating magiging framing, no. Tapos after natin makuha, estimate po natin yung pagkuha naman po ng polycarbonate kung ilan po. Bali simula po rito at saka hanggang dito 556 cm or 5.56 na metro, no. Yan, simula po dito hanggang dyan. So yan yung kukunin natin na sukat. Ngayon sa isang polycarbonate, yung lapad niya is 4 feet. Tapos sa isang feet 30 cm, bali 120 cm. Ang gagawin lang natin, 556 cm, divide lang natin sa 120. Doon na natin makikita kung ilang banig po to. So sa isang banig 4 feet po palagi sa isang banig, bali 5 banig po to. Tapos kukuha tayo ng siroho doon, ibig sabihin yung unang latag dito 2 buo po yan. So ang sukat naman po nito simula rito hanggang doon sa may corner 18 feet po. Yeah, 18 feet yung side corner natin. 18 feet. So may pasobra na yon na 30 cm. Ganun po lagi sa atin, no? Laging sobra 30 cm kasi nakasobra po yan ng konti dito. Tapos tatabasin pa po natin yan. Tapos dito naman po, ang kinuha natin dito 11 feet naman. Yan, 4 by 11 feet. Yan dito naman hanggang dito sa may kanyang kanto. Ang kanto niyan diyan banda. Check natin kung ilan po yung orderin natin. Bali dalawang 4 feet by 18 feet para dito sa side corner. Kapag kinumbert po natin yung 540 cm or 5.4 meter. Kasi hindi po natin alam pag binili natin sa All Homes kung per pulgada sila or per metro. Yan, para meron na tayo kagad basihan. Tapos tatlong 4 feet by 13 feet naman dito. Yan, kasi nga may pasobra yan dito sa dulo. So 3.9 meter or 390 cm. Yan. Alis muna tayo, punta tayo ng All Homes. Tapos masyado po kasing mahaba yung mga bibilhin po natin na polycarbonate. Maglalagay po tayo rito ng bakal. Dito, lagyan natin siya ng square tube. Tingnan natin kung ano yung available dito. Lagay po natin dito. Yan, para doon po ipapatong yung ating polycarbonate. Kuha muna kami rito ni Ogie ng dalawang square tube. Yan. Kailangan natin to. Ibabalik din natin kasi kailangan to dyan gagamitin po dyan. Yan. Pupunta tayo ng All Homes. May ganyan, no, Gi? May ganyan. Sana maluwag yung parking lot. Andiyan ko po ipapatong yung ating polycarbonate. Yan. Kaya nga po pala natin doon bibilin yung sa All Homes kasi yung bibilin po natin buuan. Wala po siyang, salamat Gi, buuan po, wala po siyang putol. Dati kasi nagkabit kami ng 4 feet by 8 feet, puro putol-putol, madali pong nasira. Kaya ito yung sinadjust natin sa may-ari, sinang-ayunan naman po ng may-ari. Kaya yan, kailangan natin ito. Dito po ilalagay yung ating polycarbonate mamaya pagka binili natin. Yan, syempre tatali ko muna yan. Ayan, bali ganyan po yung magiging itsura nyan. Diyan po ipapatong yung polycarbonate, tapos itatali po dyan. Tapos naglagay tayo ng banderitas dito para makita po nung nasa likod natin na sasakyan.
So tara, punta na po tayo ng All Homes. Let's go. Okay, dito na po tayo. Bali hindi naging akma yung sukat natin na 18 meters dun sa ating ginagawang project. So 16 meters lang kasi yung available dito. Meron silang mga klase ng polycarbonate pero corrugated. Medyo hindi na swak sa budget nung client natin to. So hanggang dito lang sana tayo. Yung sa twin wall, no? Twin wall po na polycarbonate. So check muna natin kung ano yung pwedeng baguhin doon. Kung sakali makakabalik tayo rito. Sige sir, thank you. Thank you. Yung brand nga pala nung tinitinda nila rito, Polylite. Nakagamit na kami dati nito. Matibay ito. Kahit papano. Kaysa dun sa binibili po natin sa may hardware. Hindi ko makontak yung tropa. Lobat ata yung cellphone ni Ogie. Bali babalik tayo ron. Yun nga lang, wala tayong dalang materyales. Yan, kausapin ko muna sila. Bali babalik muna ako dun sa ginagawa namin project sa may phase 3. Kausapin ko po muna sila kung ano yung discarding gagawin natin. Kasi dun tayo magbe-base sa materyales, sa polycarbonate. So kapag mapagkasunduan namin yung tropa, yung plano na gagawin dun, baka bumalik po ako rito. Double check natin kasi dito lang yung may mahabang polycarbonate eh. Kung magkakaroon man kami ng dugtungan, siguro doon na po yun sa may corner lot. Pero yung dito lang po sa may harapan ng bahay niya, yung kailangan namin 13 feet lang, obligado tayong bilhin yung 16 feet doon na tatlo. Pero kakausapin ko muna yung tropa kung ano yung magiging diskarte doon sa may corner lot. Yan. So tara, balik muna tayong phase 3. Let's go. Okay, nakabalik na po ulit tayo rito. Ayan, pinapasukatan natin kila Master Jojo, kila Master RJ. Ayan, bago natin yung yung ating magiging tugtungan. Yan lang yung kukunin nila. Yan po yun. So bali yung ibang matatabas dito sa may harapan, gagamitin naman natin dito. Bali nakapag-decide na po kami rito na 5 banig ng 16 feet yung bibili natin. Dito kasi ang kailangan lang naman po natin dito is 13 feet simula doon hanggang dito. Kung bibili naman po tayo ng dalawang 8 feet para makatipid tayo, bibili rin tayo ng H connector. Ganon din po. Mas mapapamahal pa ako kasi bibili tayo ng H connector. Tapos yung pagpuputulan naman hindi rin naman po sasapat dito. So yun nga lang, 5 16 feet or 5 banig ng 16 feet yung ating bibilhin dito. Tapos yung matatabas naman dito, dahil sobra naman, syempre sobra naman dito, i-connect po namin doon. Yun ang lalagyan natin ng H connector dito. So isang H connector lang yung bibilhin natin, no? Para dyan. Yan. Okay na to. Tara, balik ulit tayo sa All Homes. Tara. Yan, dito na po ulit tayo. Okay. Yan, balik po tayo rito. Yan Yan, bumalik na po tayo rito. Yung kukunin natin, yung brand is Polylite, 4 feet by 16 feet. Yung presyo niya is 3,231. Pero dito may 5% pa sa All Homes. Wala tayong ibang choice kundi kunin yung pinakamahaba. So pangit naman pagkadugtong-dugtong, 'di ba? So may H connector naman yan. Kaso nga lang, pili po tayo ng 4 feet by 8 feet. Dito tayo bibili dapat sa All Homes. Kung dun sa hardware na yung tigsi 750, mabilis pong masisira yon. Yun lang yung base sa experience ko. Yun nga lang, ang 4 feet by 8 feet nila is 1,820. Mas mapapamahal tayo, 'di ba? So yung iba namang pagpuputulan niya, magagamit natin doon sa may corner lot. Yung kailangan lang natin ng H connector. Gamit tayo nito. Yan, 5 banig po. Kaya makita nyo yung owner ko. Meron po tayong sinapin na 2 tubular na 600 cm. Bali ito, kakababa lang nila ng 1 piraso. So ulitin ko yung brand, isa Polylite. Tapos ang kaibahan nga lang nito sa mga ordinary na binibili po namin sa may hardware. Yung sa hardware kasi bukas yun dito. Yun dito. Ayan, nakabukas po ito. Pero dito, naka-close po siya. So dyan po natin ipapasok yung H connector natin. Para pag magdudugtong po tayo sa taas po ng trusses natin. Ayan, ito po yung H connector. Ayan.
Parang ganito po yan. So meron na po siyang hulma sa magkabilang gilid na pwede nyo ipasok yung polycarbonate. Ayan po. Ayan, ganyan po siya. Pwede nyo na po siya ipasok. Yan. Tapos may allowance pa po yan na 1 cm. Yan, tig 1 cm po. So may papasok nyo ng 1 cm, may papasok nyo rin ng 1 cm dito. Yan po yung H connector. Tapos yung pinakagitna, yan, yung gitna, yung allowance ng every 1 cm, dyan nyo po ilalagay yung text screw nyo. Yan, dyan nyo po siya i-screwin. So pwede rin dito sa mismong polycarbonate na pinagsuksukan ng H connector, pwede rin po yan dyan. So ang ginagawa namin dito, kapag dinudugtong namin yung H connector, sinisilikon muna namin to. Yan, sinisilikon namin yan. Saka nyo idudugtong yung H connector. Yan. Tapos may nakabang pang isa rito para sa susunod po na polycarbonate na pagdudugtungan. Ayan. Haba sir, no? 16 feet ba naman? Ilan sir? 5. 5. Naibaba na nga po pala nila yung 5 polycarbonate natin. Tapos yung H connector nito, ang binili lang po natin 3. Yan, 3 H connector lang. Yan, pwede na yan. 3. Kung gaano po kahaba yung ating polycarbonate, ganun din po yung sa H connector. Doon nga lang sa H connector, hindi po natin yan pwedeng tipirin. So halimbawa, pinutol nyo rito yung H connector hanggang dito, magkakaroon po siya ng awang, no? Magkakaroon po siya ng gap kasi meron pong gap na 1 cm po yung ating H connector. Okay na to. Let's go. Ito yung ating H connector, mahaba rin. Nasa 16 feet din po siya. So check muna natin kung kaya na po yung tatlong piraso. Okay na to. So tara. Yan, ito na po yung ating polycarbonate tsaka yung H connector. Tapos check natin kung magkano po lahat yan. 17,760. Naka-discount po yung may-ari ng 1,463. Yan. Laki rin ang na-discount. After po natin ito, babalik na po tayo sa Lumina. May gunting ako dyan, Jay, sa likod. Nakabalik na po tayo sa Lumina dito, sa may pastry. Ito na po yung ating mga pinamili po doon sa All Homes. Yan. Yung polycarbonate, mas branded siya kaysa doon sa mga binibili natin. I think magtatagal to na mas matagal na buhay kaysa dun sa mga ini-install namin. Mas matigas siya. Ayan, mas matigas siya. Tsaka hindi mo mararamdaman na malutong Unlike dun sa mga binibili ko sa hardware, pagka pinipi mo pa lang siya na ganyan, halos magdidikit na po yung daliri mo sa gitna. Ito talaga matigas. So twin wall din siya. Mas magandang klase. So Polylite, no? Polylite po yung klase ng ating polycarbonate na binili. Medyo nabitin si JR dun sa gawa niya. Dala kasi natin yung 1x2 na square tube dito sa owner. Okay, ito na po yung sitwasyon dito. Yan po. So bali ang ini-install na lang dito sa gitna is yung hanger para sa mga sampayan. Tapos magkakaroon din po tayo rito banda. 1x2 naman po yung para sa mga ilaw, downlight. Wala nga palang ginagawa si JR kanina kasi inintay niya yung ating tubular. Yan, nagpintura na lang po siya rito. Pininturahan niya po yung ating metal trusses. Medyo mahaba po yung span ng ating mga trellis, kaya naglagay tayo sa gitna rito. Yan, ginitnaan pa natin siya rito. Nagluto niyang gate? Oo. Ayan po, dahil wala po si Pangsky, ang chef natin ngayon si Chef Ogie. Ako muna yung galing ni Pangsky. Ano niluto mo ngayon, Ogie? Ano yan? Mukhang masarap Sinigang na manok. Yun, sinigang na manok.
Ano? Sinigang na manok na walang kamatis? Oo nga no, ba't hindi mo nilagay ibang rekado? Sausawan, okay. Chef boy ako na ko nga. Kain na naman po mga ka-row house. Kain tayo, merienda. Merienda po tayo. Si JR kumuha lang po ng may inom nating palamig, soft drinks. Anong luto yan? Gi, anong luto yan, Gi? Sinigang na sampalok. Sinigang. Sinigang. Halo-halong sinigang. Okay na yan. Tara, kain tayo. Let's go, let's go. After break time po, yan, pinagpapatuloy lang yung ating trellis design dito. So yung sa trellis 2x3, 2x2 yung mga ginamit namin. Tapos sa sampayan o yung hanger natin sa 1x1. Yung sa downlight naman or yung canopy, paglalagyan po ng mga downlight isa 1x2. Saktuhan lang po yung mga bakal natin. Ayan, saktong sakto. Tapos itong pinuputol na lang ni Master RJ, para dito na nga lang po yan, paglalagyan dito. Tapos yung kaputol nun, dito naman po, paglalagyan ng ating downlight. Bali natapos na naman po yung araw natin dito sa Angelic Tan House. Una natin puntahan tong ginawa natin. So 2 coats, you know. Itim na, ibig sabihin coated na po ito ng waterproof, you know. Tapos may naiwan lang part dito, yan makikita niya. First coating pa lang yan, kaya ganyan pa lang. Tapos bukas, sisimulan ko na rin po ito. Diyan na nga pala si Mrs. Punta tayo ng clinic uli. Araw-araw na tayo sa clinic yan, tapos ito po yung nagawa namin ngayong araw na to. Na-fabricate po yung ating grills dito sa may bakod. Yan, tapos dito naumpisahan na rin po to. Yan dito. So konti na lang po, soleras na lang dito, tapos yung tukod nya, tsaka yun doon. Yan, okay na. Tapos nakapaglagay na rin tayo rito para sa canopy. Yan dyan banda. Tapos maglalagay rin tayo rito. So hindi natin pinturahan yung buo. Bukas ng umaga kapag natuyo na, pwede na po natin install itong ating polycarbonate. Pinasok na po namin. Ayan po, 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Tapos yung pinaka edging nya, yung connector, ayan, tatlo po. Tatlong 18 feet. 18 feet pala to mga ka-row house. Kanina nabanggit ko 16 feet lang. Nabanggit ko kasi haba lang siya ng polycarbonate. So 18 feet pala to. Hindi nga, bitin nga pala kapag 16 lang. Update nga rin po pala sa ibang materyales. Ito yung simento nya. May iwan na po rito to. Tapos yung iba pang re-retouch sa plastering. Tapos meron pa siyang 2, 4, 6, 7. Itong Sahara. Ayan. Yan po yung update ngayong araw. Tapos sa gate naman po, ito baka bukas may kabit na rin po. Una na kami Gigi. Pampal pa. Requirements ba talaga yan? Gcash na talpak? Oo, pag Gigi, una na kami Gigi, ingat kayo pag uwi. Una na tayo. Diretso na po tayo doon sa clinic. Ayan, let's go. Dito na po tayo sa clinic, dito sa may punta. Tapusin ko na po yung video ko ngayong araw na to.
Bago po ang lahat, shoutout muna. Shoutout po muna uli kay Sir Wise Cathy from Singapore. Yan, shoutout po sa inyo dyan. Shoutout na rin po sa magpartner na sina Sir CJ and Ma'am Brase. Binabati ko na rin po sila ng happy anniversary. Yan, congratulations and shoutout po sa inyo. Shoutout na rin po kay Ma'am Mary Joy Mendoza from Nueva Ecija. At saka shoutout na rin po kay Sir SSG Dimson. Hindi ko alam kung ano meaning ng SSG, pero yan, shoutout po sa inyo. Shoutout na rin po kay Sir Gerald Dawig Mangyan Vlog. Yan. Maraming salamat po muli sa inyong pagbisita dito po sa aming channel. So kita-kita po muli tayo mga karos sa susunod namin na video. Ingat po kayong lahat and God bless po.